Sabi sa instruction, tanggalin daw yung mga parts na may black. So, eto, ginagawa natin yan. Yung mga parts na may itim. Tatanggalin natin sila isa-isa. Hindi ba siya mukhang familiar? So, ito yung Venus flytrap. Itong halaman na to, ito yung kumakain ng insekto. So, nabili ko siya sa Trader Joe's. Actually, sa anak ko to kaso lang, parang nagbago yata yung isip pag uwi namin sa bahay. So, sabi ko, sige, okay lang, aakuin ko yung responsibilidad ng pag-aalaga sa halaman na to. So, eto ngayon, sabi sa instruction, tanggalin daw yung mga parts na may black. So, eto, ginagawa natin yan, yung mga parts na may itim. Tatanggalin natin sila isa-isa. Hindi ba siya mukhang familiar sa inyo? 'Di ba mukha siyang yung halaman doon sa Plants vs. Zombies. Nakalimutan ko na kung anong pangalan nun, pero basta, I think alam nyo naman yun kung sino yun. Madami akong plano para sa halaman na to. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko yung mga bulok na parts niya, tapos didiligan natin siya ng tubig. Then, kapag fresh na siya, parang bagong ligong bata, pakakainin naman natin siya. Meron na ako nakahandang mga snacks para sa kanya. Nakakuha na ako ng mga langgam sa labas. Yan, mga 6 siguro yon. So, siguro dahil baby pa siya, medyo okay na yun. Tsaka na natin siya bigyan ng langaw, gagamba, o kung anong insekto yung makita natin sa bahay pag nagligpit tayo. Kahit anong makita natin na pwede niyang kainin. Basta, gagawin natin ang lahat para mairaos natin yung pagpapalaki dito sa halaman hanggang sa maging self-supporting na siya, magkaroon na siya ng sariling pamilya, alam mo yon, charot. Dagdagdag pa ako ng alagain, hindi na nga ako magkanda-ugaga sa bahay, sa mga anak ko, sa sarili ko. Yan yung mga linyahan ng mga nanay na sobrang busy sa bahay. So, ayun nga, tingnan natin, medyo tanggal na yung mga nabubulok na parts niya. So, ayan. Parang may kinain na yata tong isa. May laman yung bibig niya. Ano kaya yun? So, ayan. Bigla akong naging plantita at 38. Kung sa bagay, hindi na tayo tumatanda. Ganito yung kadalasang mga libangan nating mga nasa 30s na, 40s, mga pa-senior dyan, mga kumare. Hello! Oh my gosh, parang kailan lang pag narinig ko yung edad na 30 pataas. Nung bata ako, iniisip ko, tito, tita, dapat igalang, dapat magsabi ng po at opo. Yung mga ganon. Tapos, bigla ko na-realize, oh my gosh, yung mga tito at tita na tinatawag ko noon, ako na pala yun. So, ngayon na 38 na ako, parang ang dami kong realization sa buhay. Katulad na lang sa ginagawa kong pagtatanggal ng mga bulok na parte ng halaman. May mga bagay sa buhay natin na kailangan na rin talagang magpaalam. Kasi siguro hanggang doon na lang yun. And maybe that's okay. Kasi maybe ganito talaga dinesign yung buhay ng tao. Tulad ng mga outgrowing friendships. Alam mo yun? Yung mga pagkakaibigan na para bang okay, so ito yung mga bagay na na-realize ko. Number 1, yun nga, outgrowing friendships. Ito yung mga kaibigan na hindi mo naman nawala, pero nagbago lang kayo. Alam nyo yun, yung hindi kayo nawala sa isa't isa kasi may pinag-awayan kayo. Nawala kayo sa isa't isa kasi habang tumatanda tayo, nagbabago tayo ng mga priorities natin sa buhay. So, yung mga lifestyles din natin nababago. And then, yung mga interests natin nag-shift na rin. And then, as you go along, unconsciously, nawawala na sila pa isa-isa sa buhay natin. Unintentionally. Alam niyo yun, yung dati araw-araw kayo magkausap. Sa susunod, every other week, hanggang sa every month na lang, hanggang sobrang dalang na. Hanggang sa minsan, isang araw, magkikita kayo ulit, pero hindi na kayo katulad ng dati na sobrang close. So, yan yung isa sa mga bagay na na-realize ko in terms of Social Security System, SSS. Charot, social life.
Isa pa nga sa natutunan ko is yung, alam mo yung mas pipiliin mo na mas tahimik ang buhay kesa patunayan ang sarili mo. Yung patunayan sa lahat na tama ka. I think ito yung isa sa pinakamalaking maturity shift sa buhay ng tao. Kasi 'di ba, alam nyo yan na kapag merong nagsabi ng kahit sinong tao na nagsabi ng mali tungkol sa'yo, 'di ba ang tendency natin is gusto nating depensahan yung sarili natin. Yung gustong-gusto natin na ipagtatanggol ko agad yung sarili ko. Kasi mali ka naman hindi mo naman ako kilala para sabihin mo yung ganyang bagay sa akin. Kaya ginagawa natin to is dahil dun sa tinatawag nilang social validation. Dito pumapasok yung, alam mo yung ego natin na gusto natin patunayan sa lahat na hindi tayo ganito. Kung ano yung iniisip nila sa atin, mali yun. So, gusto nating protektahan yung emosyon natin laban sa mapanghusgang lipunan. So, yun ang nangyayari. Ayaw natin ng mga criticism, yung mga ganong bagay nakakasakit sa loob natin. So, habang tumatagal, habang tumatanda tayo, yung ganong instinct, napansin ko, nawawala na siya sa atin. Katulad na lang ito, ginagawa ko sa halaman na to. Wala na akong pakialam. Bahala na kayo kung anong gusto nyong isipin. Basta masaya ako, magkasama kami ng fly trap na to. So, ayun nga, eventually, nagkakaroon ka ng maturity na hindi ka aware. Para bang, automatically, parang ganito na lang mag-respond yung katawan mo or yung isip mo sa kung ano yung usual na naririnig mo dati. Ngayon, iba na. Mas kalmado ka na. Parang kung meron kang energy sa sarili mo, mas gusto mo pang i-spend yung energy na yon sa iba pang mas mahalagang bagay. Kasi sabi ko nga, 'di ba? Ito yung isa sa malaking maturity shift sa buhay ng isang tao. Kasi pagdating mo ng 30s, 20s pa nga lang, ang dami mo ng problema sa career mo, sa personal life mo, ano pa kaya pagdating mo ng 30s? Andyan na yung health mo, nagkakaroon ka na ng issue, biglang masakit yung ganito, kumain ka lang ng ganyan, parang may nararamdaman ka na, nagkakaroon ka na ng hypertension, may sumasakit na sa batok mo, yung mga ganyang bagay. Hindi na siya worth it pagtuunan ng pansin. Well, anyway, hindi naman talaga ito yung laman ng vlog na to, kaso lang, hindi ko ba alam. Nakaka-relax din palang mag-alaga ng halaman Biruin mo, kung ano-ano nang nasabi ko, ang dapat sasabihin ko, papakainin ko lang tong Venus flytrap na to. Ngayon, nagkaroon na ako ng reflection sa buhay. Pero parang ang sarap niyang pag-usapan, di ba? So, yeah, medyo okay na naman yung halaman na to. Parang pwede na siyang patulugin kasi busog na. Parang ayaw nang kumain ng ibang bibig ng ng langgam. So, yeah. Let's see kung bukas medyo okay pa siya. Babalitaan ko kayo. So, ito yung day 1 Day 1 lang to ng pag-aalaga ng Venus flytrap. So, tignan natin kung kaya ko talaga siyang buhayin sa abot ng aking makakaya. Salamat sa panonood. See you on the next vlog. Bye!